Ako nga pala si Jane, hindi ko totoong pangalan. Natuklasan ko ang SPG sa mga kaibigan ko na pinakikinggan daw nila tuwing gabi. Noong una, nandidiri pa ako sa mga kwento, pero di rin tumagal ay nahook na ako. Sa pakikinig ko ng SPG ay naalala ko ang isang pangyayari ng buhay ko na talaga namang binabalik-balikan ng alaala ko. Kaya naisipan kong magpadala ng kwento. Estudyante pa lang ako noon nang mangyari ang pangyayaring ito na ikukwento ko sa inyo. Pasintabi lang sa mga maseselan dyan dahil maselan naman talaga ang kwento ko, kaya tinago ko na ang mga pangalan at lugar na involved sa kwento kong ito. Magsisimula ang kwento kong ito isang gabi sa aking apartment. Oh, Mang Johnny, padaan ata kayo dito sa apartment. Kumusta, Jane? Nako, pasensya ka na ha. Napadaan lang ako kasi. Hinahanap kita. Sakto lang pala ang dating mo. Bakit po? Babalitaan lang sana kita na may bagong nakatira na dyan sa kabilang unit. Nabanggit ko sa'yo noon na iisang kwarto lang to na malaki. Bale may isang pintong nagkokonekta sa kwarto mo at dyan sa kabilang unit. Ganun po ba? Sige po. Nakalak naman po siguro yung pinto na yun at wala siyang kopya ng susi, di ba? Yun na nga. Sira kasi yung pintuan na yun at palyado yung doorknob. Kaya minsan bumubukas-bukas. Huwag ka mag-alala. Ginawan ko na ng paraan. Ilagyan ko na ng papel na nakaipit sa pinto para naman silyado talaga at nakalak. Ha? Papel lang? Paano na lang po kapag nagbibihis ako? Baka naman masilipan ako niyan, Mang Johnny, ha? Huwag ka mag-alala. Sinisigurado ko namang nakalak ng maigi yun. At saka hindi naman alam ng kabilang unit na si Rayon. Huwag mo na lang paalam. Naku, baka pwedeng palitan nyo na lang ho yung lock kaagad, di ba? Oo. Umorder na ako sa online. Kaya lang, medyo matagal pa dating. Ay naku, ano pa nga bang magagawa ko? Basta ha, ikabit nyo agad yung doorknob na bago kapag dumating na. Oo naman. Ako nang bahala ron. O siya, sige, mauna na ako ha. Salamat. Nakaligo na rin. Grabe talaga yung tubig dito sa gabi. Napakahina. Nasaan na ba yung libro ko? Ang dami naman kailangang ipasa this week. Kaya kami makakapag... Lumabas na yung katas ko. Ay, milagro nga. Ang tanong, sino kaya tong kumag na to na hindi man lang hinaan ng volume ng cellphone habang nanonood ng kalokohan? Teka, parang pamilyar yung boses Uy! Sinong nandyan? Sino yan? Richard? Is everything alright? Yes, babe. May kalabog lang kasi ako narinig. Kung ano-ano na naririnig ko Well, siguro nga matulog na tayo. May klase ka pa bukas. Thanks for tonight, babe. Ang sarap-sarap mo talaga. I miss you. I miss you too, babe. Good night. Teka, si Sir Richard? Yung prof namin sa algebra? Laking gulat ko nang malaman kong si Sir Richard pala, yun. Siya yung nasa school namin. Akalain mo yun, yung proof ko na talaga namang ultimate crush ko. Yung taong halos mahimatay ako kapag dumadaan siya sa sobrang bango niya. Plus, super pogi niya. Para lang naman yung may hawig siya kay Dither Ocampo. O diba? Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa kanya? Sayang nga at hindi tumagal yung gabi na yun. Aaminin kong nag-init talaga ako sa kanila. Sa sobrang pag-iinit ko, napakwento tuloy ako sa best friend kong si Trixie.
bibig mo? Tapos, ano pa? Dali, kwento mo na. Topless ba si sir? Baliw. Hindi ko nga nakita, di ba? Pero sure na sure ako, si Sir Richard yon. Kaya pala familiar yung boses sa akin. Tas binanggit ng babae yung pangalan niya. Hay nako girl, kung ako yan, papasukin ko si sir. Tutal, gapapel na lang yung nag-uugnay sa inyong dalawa. Isang pintong sira at isang pirasong papel na nakaipit pa para magtagpo ang inyong mga laman. Sira ulo ka talaga, no? Siyempre kapag nangyari yun, edi ang awkward sana namin ngayon ni Sir. Oo nga no, sabagay. Pero, aminin mo, hindi tinablan? Hindi, no? Mamatay? Konti. Ay nako, huwag mo ako niloloko, Ses. Naalala mo nung nakakita ka ng upo sa kantin noon at sinabi mo sa akin na nag-iinit ka kasi na-imagine mong ipasok sa kuweba mo ang napakahabang upo na yon? Kadiri naman to. Naalala mo ba yun? Ay. Pero, sige, oo na. Siyempre, tinablan rin ako, sis. Nainggit ako eh. See? Diba? Tama ako. Kilala ko na girl, ang buong pagkatao mo, ang budhi mo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kapag dumating na ang palay, tukain mo na. Hindi ko nga pwedeng gawin yun. At bakit hindi naman? Kasi may girlfriend yung tao. Nasa malayo nga lang. Bakla, alam naman nating matagal mo ng type yung si Sir Richard. Ano naman kung may jowa? Sabi mo nga, very far, far, far away, diba? Anong gagawin ko? Sunggaban ko, ganon. Sabi nga nila, kapag wala ang pusa, nyaw, pwedeng maglaro ang mga daga. Sige ka, baka maunahan ka. Hindi naman ako ganun kalala. Aaminin ko na may pagka-atribida talaga ako kumilos. Ayoko kasi ng nalalamangan. Ayoko ng nadedehado. Kaya naman, pagdating dito kay Sir Richard, talaga namang gusto ko, akin lang siya. Kaso, may girlfriend siya. Pero sabi nga ni Trixie, sunggaban ko na kapag may pagkakataon. Kaya naman, isang gabi... Ay, sobrang nakakapagod ngayong araw. Anong oras na akong nakauwi? Grabe namang pahirap ang ginawa sa amin ng thesis na yan. Ay, makapag-ayos na nga. But I want you to be here. I want you so bad. Huh? Away ba yun? Please, umuwi ka na dito sa Pilipinas. I'm starting to get frustrated about us. Puro na lang ganito. Even sa sex, puro na lang phone. Babe, this is all I can do. Hindi ko naman gusto, and besides, I have to do this for us. Puro ka na lang for us. Hindi ko need ang mayamang buhay. Ikaw ang gusto ko. All I want is to be with you. Babe, I'm so sorry. You feel sorry kasi wala ka na lang magawa for me. Ready na ako sa gabi na to tapos bigla ikakancel mo. At sasabing hindi ka makauwi ng Pilipinas. Bahala ka sa buhay mo. Ouch. Pero, grabe din pala to si Sir magalit. Mabuti pa. Makapanood na nga lang. Itutuloy niya pa rin? Well, sa bagay, nakaprepare na raw siya eh. Kahit sino naman magagalit kapag... Sino yan? Miss Sanchez? Sir? Anong ginagawa mo dito? Yung pinto kasi, walang lock. So, all this time, ikaw yung naririnig kong kumakalabog sa kabilang kwarto? Sir... So naririnig mo kami mag-sex on the phone? Sir, sorry. Hindi ko naman po sinasadya eh. Sige po. Alis na lang po Sandali. ako. Sandali. Sir, bakit po? So, matagal mo rin namang itong ginagawa, di ba? Ang alin, sir? Ano pa? Di yung paikinig sa sex on the phone namin ng girlfriend ko. At sure rin akong narinig mo yung usapan namin kanina lang. Sir, sorry. Don't say sorry. Gusto mo ba? Ha? Ang alin po? Huwag ka na magpa-inosente. Araw-araw mo kong naririnig umungol. At sa lahat ng pagkakataon na yon,
Narinig ko ang bawat kaluskos sa kabilang kwarto. So, ibig sabihin, gusto mong napapakinggan ng mga ungol ko? Sir, You can walk away if you can. Tatanggalin ko lang yung pantalon ko, ha? hindi ako nagkamali sa na-imagine ko sa'yo, sir. Hindi na to imagination. Pwede na natin matikman ang isa't isa ngayong gabi. At ngayon na nga ang gabing hindi ko makakalimutan. Kahit na 10 taon na ang pangyayaring yun, hindi pa rin maalis sa isip ko ang sarap ng bawat halik ng ultimate crush kong proof na yun. Well, wala na akong balita sa kanya at promise, 1 beses lang may nangyari sa amin dahil mukhang mahina ang loob ng lolo mo. Kaagad lumipat ng tinitirhan. Awkward tuloy siya sa klase namin at hindi na makatingin ng diretso pagkatapos ng gabing yun. Pero okay lang, wala akong pake sa sasabihin at iisipin ng iba. Basta ang mahalaga para sa akin, wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Maraming salamat. Ito ang aking kwentong SPG Jane. Kahit ano pang hirap ang maranasan natin, gagawin at susubukan ang lahat para sa mga mahal natin sa buhay. Ako nga pala si Melinda, 32 years old, nakatira sa Caloocan at laging nakikinig. Nakakaiyak naman kasi ang kwento na napapakinggan ko dito at ang gaganda pa ng boses ng mga nagadrama kaya masarap silang pakinggan. Napakarami kong mga pinagdaanan sa buhay. Kaya naisip kong ibahagi naman ang sarili kong kwento. Gusto ko lang sanang mapakinggan ninyo ang kwento ng isang manggagawang katulad ko. Uy, Melinda, kumusta ka naman dyan? Okay naman ako, Tess. Pero eto, pagod na pagod na. Ay, naku, ako rin eh. Gusto ko na nga makauwi. Pero ilang oras pa bago tayo mag-outing. Ay, naku, kaya nga, imbierna na. Sige na, huwag na tayo magdaldalan. Baka masita pa tayo. Ano ka ba? Okay lang yan. Ito na nga lang yung pwedeng libangan natin dito pag babawalan pa tayo. Hindi tayo nandito para maglibangin. Nandito tayo para magtrabaho. Ay, oo nga. Nandun na ako, pero tuloy-tuloy naman ang trabaho natin. Ang gusto ko lang naman, di ba? Mapagaan naman kahit pa paano yung ginagawa natin dito. Uy, ito naman, pinagsasabihan lang kita. Aba, mahirap na pag nahuli tayo. Alam mo naman si Sir Romy. Nako, malupit yan. Ay, Hahanapan ka talaga ng mali niya. ay naku! Sinabi mo pa, ha? Naalala ko tuloy yung ginawa niya kay Irma. Diba? Yun na nga. Kaya, mag-ingat ka, ha? Isipin mo yun, ha? Pinagbintangan niya may kinuha raw na gamit dito, eh wala man lang silang investigasyon na ginawa. Basta-basta na lang pinagbintangan yung tao at tinanggal na lang sa trabaho. Oo. Ay. Hindi lang yun. Naalala mo ba yung ginawa nila kay Lorna? Ay, isa pa yan. Diba? Niloloko ni na Sir Romy na maitim daw. Noong pumalag na yung tao, sila patong galit at pinahiya sa harap ng maraming tao. At eto Antakin pa, mo di yun. ba? Tinanggal din na walang sabi-sabi. Ayaw nila na may kumakalaban sa kanila. Ay, naku, grabe sila. Wala ba tayong karapatan na magsalita dito sa mga maling ginagawa nila sa atin, ha? Eh, pare-pareho lang tayo nagtatrabaho dito, ah.
Pero mas taas yung posisyon nila kaysa sa atin. Kaya mababa rin ang tingin nila sa mga katulad natin. Excuse me, wala nga tayong benepisyo dito. Marami na silang ginagawang bawal dito, ha? Tapos sila pa itong makapal ang mga mukha. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kahit hindi na tama yung ginagawa sa atin dito, kahit inaapi na nila tayo, kailangan nating magpakahirap para may maipakain tayo sa mga pamilya natin. Ay, naku. Konting tiis pa siguro. Malay mo naman, gumanda rin ang buhay natin. Ito ang problema kapag biktima ka ng kahirapan. Kung nakapagtapos lang siguro ako sa pag-aaral, baka nagtatrabaho ako ngayon sa isang kumpanya na mataas magpasweldo at mas komportable ang buhay ng pamilya ko. Pero wala akong magagawa. Mananatiling pangarap na lang ang lahat ng mga yan para sa akin. Sa sobrang hirap at dami ng mga pinapagawa sa amin sa pabrika, dumadaan din kami sa matinding pagod. Kaya hindi rin maiwasan na magkasakit din ako dahil sa trabaho. Hector. Oh, Melinda. Gising ka na pala. Yung mga bata, pumasok na ba? Oo. Pumasok na sila sa eskwela. Hindi mo hinatid. Paano ko ihahatid may sakit ka. Ay, naku. Sana hindi mo na lang ako inisip. Kawawa naman yung mga anak natin. Okay lang yan. Kaya naman nilang maglakad lang kapag papasok sa eskwela. Ikaw naman wala ka bang tiwala sa mga anak mo? Ikaw, hindi ka ba papasada? Hindi na muna. Taas ng lagnat mo Alagaan na muna kita. Ano ka ba naman? Huwag mo na akong alalahanin. Sige na, dalhin mo na yung tricycle mo. Mamasada ka na. Melinda, pwede ba? Huwag kang matigas ang ulo mo. Ay, mahirap kapag wala kang kinita sa araw na to. Mas mahirap kapag napinat ka at lumala ang sakit mo. Wala tayong pambayad sa ospital. Hector naman, may sakit na nga ako, pinapagalitan mo pa ako? Ikaw kasi ang kulit mo nag-aalala lang ako sa iyo Pasensya ka na. Inisip ko lang na wala tayong pera. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Ang mas magandang gawin mo, magpahinga ka para gumaling ka. Ay, nako. Yung sahig natin, kita mo naman, nanlilimahid na. Baka naman, may oras ka para bilhin yung ginagamit ko para dyan. Sige. Ako na ang bahala. Alam ko naman kung ano yung magandang ginagamit mo dyan sa sahig Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Oo, yun na nga yun. Sige na, magpapahinga lang akong sandali, ha? Tapos mamaya, pagka gumanda-ganda na yung pakiramdam ko, papasok na rin ako. Ano? Ano ka ba naman, Hector? Kailangan kong pumasok? Abayo kong mabutasan nila ako. Hindi. Dito ka lang sa bahay. Magpapahinga at magpapagaling ka. Huwag mo nang isipan yung trabaho mo. Hindi nga pwede. Mahirap mawalan ng trabaho sa panahon ngayon. Sinabi ko nang huwag matigas ang ulo mo Melinda naman. Ay. Ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Para saan pa kung may trabaho ka nga pero mamamatay ka naman ng dahil sa kanila? Kung inaalala mo ang pamilya natin, mas aalalahanin mo yung kalusugan mo. Nako, trabaho lang yan. Mas mahalaga ang buhay mo. Dahil hindi rin naman talaga kaya ng katawan ko, wala akong magawa kung hindi sumunod na lang sa asawa ko. Ayoko rin naman maglala pa siya sa akin. Kaya pinili ko na lang na magpahinga at magpagaling na muna sa bahay. Pero kahit inaapoy ako ng lagnat, naiisip ko pa rin ang nasasayang na panahon dahil hindi ako makapagtrabaho. Nandun yung panghihinayang sa akin na baka magkulang na ang kakainin namin dahil ilang araw akong hindi nakapasok sa trabaho. Kaya nagpalakas talaga ako para makabalik na agad ako
sa pabrika. Ayos lang, Tess. O kayo, kumusta na kayo dito? Ako, edi ganun pa rin. Tulad din ng dati. Ay, nako. Ilang araw din naman akong nawala. Maliit na nga yung sahod natin. Mas liliit pa yung makukuha ko. Ay, Melinda. Nakalimutan ko pala sabihin sa'yo. Ang alin? Meron pala nangyari dito nung hindi ka pumasok. Ano yun? Ano nangyari? Nagkakatanggalan ng mga utaw, ng mga tao. Ha? Kinakabahan nga ako eh. Baka ako na yung sumunod na matanggal. Ay, nako, hindi yan. Huwag mong isipin yan. Hindi ko maiwasang hindi isipin. Ano ka ba? Marami doon sa mga natanggal. Parang hinahanapan lang ng mali at ng butas. Ay, pero bakit sila nagtatanggal ng mga tao? Tsaka parang bigla-bigla naman yata yan. Hindi ko rin talaga alam. Yung naririnig ko dito, ha? Humihina raw yung kita ng company. Ha? Parang hindi naman totoo yan. Ewan ko ba sa kanila? Paano gagalaw ang pabrika kung wala tayong mga nagtatrabaho dito, di ba? Totoo yan. Ay, Naku. nako. O wag ka munang maingay ha. Parating na si Sir Romy dito. Naku. Yan ang sinasabi ko, ilagot tayo niya. Ano naman kaya sasabihin nito sa atin? Melinda. Po? Umalis ka muna dyan sa pwesto mo, ha? Bakit po? May sasabihin lang ako sa'yo. Sir, importante ho ba yan? Alisin ba kita dyan kung hindi, ha? Ay, sige po, sige po. Tess, sandali lang ha. Naku, Melinda. Baka yan na yun. Shh, kaba, huwag ka nga muna maingay. Bilisan mo dyan, eh. Bagal mo, ah. Ito na ho, ito na ho. Sir, tungkol saan ho ba to? Melinda. Kailangan lang itong sabihan na medyo humihinang kita ng kumpanya. Bakit po hindi nyo na lang po sabihin sa aming lahat para alam naman po namin kung anong nangyayari? Meeting nyo ho kami. Hindi pwedeng itigil ang produksyon ng kumpanya para lang sa'yo, ha? Tsaka kailangan kitang kausapin para alam mo na kung ano yung mangyayari sa'yo. Ano hong ibig nyong sabihin? Melinda, dahil humihina nga ang kita, kailangang magpawas ng tao. Oh! At pasensya ka na, ha? Kasama ka sa mga maaalis dito. Teka lang, Sir Romy. May pamilya naman po ako. Lahat naman tayo may pamilyang binubuhay, di ba? Pero ganun talaga ang buhay. May sinuswerte, may minamalas. Pero sir, Ano? Sir, 2 taon naman na po akong nagtatrabaho dito. Ano naman? Di ba dapat kapag lumampas na ako sa 6 na buwan, hindi ho ba dapat regular na empleyado na ako? Hindi nyo na ako pwedeng basta-basta na lang tanggalin? Ano sinasabi mo? Ha? Ano sinasabi mo? Anong regular? Hindi lahat ng kumpanya, ha? Tandaan mo may ganyan. Iyan ang problema sa inyo eh. Masyado kayo nagmamarunong. Kung ano yung sinabi ng kumpanya, yun ang masusunod, ha? Huwag ka na pumalag. Yan, sige. Umuwi ka na sa inyo. Pero ikaw, huwag ka nang babalik dito, ha? Alam ko sa sarili ko na tama lang sinabi ko kay Sir Romy. Pero ano ba ang magagawa ng isang maliit na tao na tulad ko? Kahit kailan, hindi nila kami pinapakinggan dahil mababa lang ang pagtingin nila sa mga tulad namin. Mahirap talaga kapag walang pinag-aralan. Wala kaming kalaban-laban sa mga pang-uubuso na ginagawa nila sa amin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Naguguluhan ako sa sitwasyon ko. Ipaglalaban ko ba ang karapatan ko o uunahin ko muna ang paghahanap ng paraan para may makain ang pamilya ko? Hindi lang ako ang nabiktima ng pang-aabuso ng kumpanyang pinagkatrabahuhan namin. Marami pa sa amin ang basta-basta lang tinanggal sa trabaho, kasama pati si Tess. Hindi naman matanggap na hahayaan na lang namin ang kumpanya na api-apihin lang kami. Kaya kahit hindi ako pinayagan ng asawa ko, sumama ako sa binuong grupo na magpoprotesta para mapakinggan naman ang mga hinaing namin. Hindi kami naghahanap ng gulo.
Ang gusto lang namin ay maibigay nila kung ano ang dapat para sa amin. Tess, ano ba tong pinasok natin? Ay, bakit Melinda? Natatakot ka ba? Ewan ko, hindi ko talaga alam. Basta kinakabahan lang ako eh. Huwag kang kabahan. Ang isipin mo na lang, ginagawa mo to para sa pamilya mo. Oo naman, alam ko naman yun. Pero naisip ko lang, ano kaya kung maghanap na lang ako ng ibang trabaho? Ay, Melinda naman ha? Baka hindi na kailangan pang magkasagutan ng mga empleyado tsaka ang management. Kung magtulungan na lang kaya tayo para makakuha tayo ng trabaho sa iba. Ay, ano yun? Pababayaan mo na lang yung mga ginawang hindi maganda. Ha? Yung mga hindi magandang ginawa ng kumpanyang to, ganon? Hindi po pwede yun. Kailangan makuha natin yung para sa atin. Oo, alam ko naman yun. Tama ka naman dyan eh. Ako rin naman eh. Melinda, ayoko ng gulo. Pero kailangan ko ipaglaban yung karapatan ko. Okay. Kasama mo ako dyan, Tess. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Walang iwanan, ha? O ano pang magagawa ko? Nandito na ako eh. O edi lalaban na lang din ako. Tama ka naman eh. Kailangang marinig ng kumpanya kung ano yung mga hinaing natin. Uy, teka lang, sandali. Lumabas si Sir Romy, oh. Uy, kailangan tayo. Teka, mga kasama, teka. Hindi nga dapat ganito Konting katahimikan naman. Ano ba? balik Paano tayo magkakaintindihan kung maingay kayo? Hoy! Tumahimik kayo! Ano ba problema natin, ha? Ayusin pag-usapan natin to. Ano pa ang usapan? Yung sahod namin, ibigay nyo, tapos paalisin nyo kami. Teka lang! Teka! Alam nyo mga kasama, hindi naman basta-basta maibibigay na lang yung mga hinihingi nyo. Imposible naman yan, Sir Romy. Sigurado kaming kumikita yung kumpanya ninyo. Tama. Hoy, bakla. Hindi mo alam yung sinasabi mo, ha? Alam namin kung ano ang mga karapatan namin, sir. Ayaw namin ng gulo. Ang gusto lang namin, ibigay nyo lang kung ano yung para sa amin. Bakit ba kayo hindi makaintindi? Ang gulo nitong matandang to. Sino ba to? Napakasimple lang naman, ha? Hindi kumikita ng malaki ang kumpanya. Bakit kayo umaasa sa tataas ang sahod nyo, ha? At mababalik kayo kung tinanggal na kayo sa trabaho. Yung benepisyo nyo. Problema nyo yan. Aba, hanggat nagbibingi-bingihan kayo sa mga hinaing namin sa inyo, hindi kami titigil. Kahit iharap nyo pa yung mga tauhan nyo sa amin. Hindi kami natatakot, sir. Lalaban kami para sa mga pamilya namin. Titigas naman pala talaga ng ulo nyo, no? Wala na akong magagawa. Ayaw nyo makinig. Mga bata, alisto kayo, ha? Huwag nyo papapasukin yung mga yan, ha? Paano naman yung binibisyo namin? May pamilya kami. Taguan na kami ng management. Melinda! Nagawa kung hindi binigyan sila makinig sa amin. Papasukin nyo na kami para makausap sila. Hindi na tayo! Uy! Gantang uy! Uy! Yung matanda! Dahil nagkaroon na ng kaguluhan at marami na ang nasaktan, natakot na kami ni Tess para sa kaligtasan namin. Ayaw man naming iwan sa laban ng mga kasamahan namin, pero kung wala rin namang mangyayari at hindi lang kami pakikinggan ng kumpanya, mas mabuti na lang sigurong sumuko na lang kami at maghanap na lang ng ibang paraan para kumita ng pera. Sinubukan ko maghanap ng trabaho, pero minamalas talaga ako. Hanggang sa nakaisip kami ng paraan ni Hector. Gamit ang konting naipon namin, sinubukan ko rin ang pagtitinda ng banana Q at baka sakaling makatulong kahit papaano sa pamilya namin. Ay, salamat Hector ha. Sana hindi mo na lang ako hinati dito para nakapasada ka pa ng maaga. Okay lang yun.
Dadaan din naman ako dito eh. Tsaka hindi ko pwedeng pabayaan na ganun lang yung misis ko. Ay nako, maglalako naman ako ng banana Q eh. Lalakarin ko rin naman, pareho lang yun. Ay nako, hayaan mo na. Nandito ka na eh. Tsaka ingat lang sa paglalako ha. At alam mo naman, maraming mga loko-loko kung minsan. Oo, sige na. Mamasada ka na. Sandali lang. Oh. At tinitignan ko pa yung ganda ng ngiti mo eh. Ano ka ba? Namang asawa ko talaga oh. Totoo naman eh. Ganda ng ngipin mo. Aba, syempre naman. Magaling talaga yung toothpaste na ginagamit natin. Goodbye sa toothache. Unique toothpaste every day. Kapag nagkapera ako, bibili agad ako yan para alaga talaga yung mga ngipin natin. O sige na, mag-iingat ka dyan ha. Oh, sige na. Pabili nga ako, ate. Anong gusto mo? Banana Q, turon o maruya? Banana Q na lang. Sige. O pili ka lang dyan, iha ha. Ilan ba? Isa lang. Kuha na ako Sige lang. O teka, bakit naman kinagat mo na agad? Hindi ka pa nagbabayad. Bakit? May problema ka ba? Ay kasi nga hindi ka pa nagbabayad eh. Masyado ka namang praning. Ate, magkano ba to? 25 yan. 25? Ang mahal naman. Aba ate, mura na sa akin yan. Yun nga ang iba dyan, 30 na eh. Ganun ba? O, ito yung bayad ko. O, teka lang. Teka, kulang ka pa ng 5 piso. Hindi. Tama na, 20 lang yung bayad ko. Aba, napakadaya naman ng customer na to. O, bakit? Hindi malambot yung saging mo eh. Idinaan mo lang sa dami ng asukal eh. Hoy, kahit na, hindi tama yung ginagawa mo. Nagtatrabaho ako ng maayos dito, tapos ganyan ka? The customer is always right, ate. Aba. O baka hindi mo naintindihan yon. Yan ang mahirap sa mga hindi nakapag-aral eh. Ano? Anong sinasabi mo? Totoo naman yung sinasabi ko Bakit? Papalag ka? Aba, kala mo talaga. Hoy, hindi ako papayag na api-apihin mo ko dito ha. Nakapag-aral kayo, oo. Pero parang hindi kayo tinuruan ng kagandahang asal ng mga magulang nyo. Teka lang ha, irereklamo kita sa barangay. Di gawin mo. Sino bang nagmumukhang tanga sa gagawin mo? Ako ba? Siyempre ikaw. Isipin mo, sasayangin mo lang yung oras ng barangay sa halagang 5 piso? Hindi ka nga papansin dun eh. O ano, sinong tinakot mo? Kahit saan ka pa siguro pumunta, meron talagang mga taong hindi marunong lumaban ng patas sa kapwa niya. Sasamantalihin pa niya ang kaibahan ng antas ng pamumuhay namin sa isa't isa para makapanlamang lamang. Napakasakit. Pero ito ang mga klase ng taong nakakasalamuha ko sa araw-araw. May mga mababait naman sa mga bumibili sa akin. Pero may mga oras talagang hindi ka makakaiwas sa mga ganitong taong masasama ang ugali. Pero ano ang magagawa ko? Ito lang sa ngayon ang paraang nakikita ko para kumita naman ako ng pera. Hector, alis na ako ha. Teka lang. Hintayin mo na ako. Papasada na rin ako eh. Wag na. Mauna na ako para makarami. Ay, sandali lang ha. Usap muna tayo. Bakit? May problema ba? Wala namang problema. Kaya lang, nag-aalala ako sa'yo eh. O bakit naman? Baka mapaaway ka na naman sa mga bumibili. Ano kaya kung huwag ka na munang magtinda. Hindi pwede. Hindi ako sanay na wala akong ginagawa. Ha? Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Maliit na nga yung kinikita mo dyan eh. Kung minsan inaabuso ka pa. Naku, ganun talaga. Hindi may iwasan na may mga ganyan talagang tao. Tapos ang init-init pa. Baka magkasakit ka niyan. Mas maganda siguro itigil mo na yan. Ako na muna yung magtatrabaho para sa atin. Hindi nga pwede.
Kahit sabihin mong maliit lang ang nakukuha ko dito, kailangan kong kumayod para sa pamilya natin. Kahit nahihirapan na ako, kakayanin ko yan. Makakain lang tayo. Ikaw lang naman yung iniisip ko eh. Alam ko naman yun. Pero hayaan mo kong makatulong sa'yo. Ayoko naman kasing maramdaman na pabigat ako dito eh. Uy, Melinda, kumusta na? Uy, Tess! Bakit napadalaw ka sa amin? Uy, may maganda akong balita dito, ha? Sige, mag-usap na lang muna kayo dyan ha. Ikukuha ko lang si Tess ng tubig. Uy, ang sweet naman ni Hector. Sige na, ano bang balita mo? Tuwang-tuwa ka dyan. Ay, nako, ito na nga. Kumapit ka. Sige. Natanggap akong janitress sa isang mall. Uy, di maganda. Congrats! Yun na nga. At naghahanap pa sila ng isa pang janitress doon. Ay, Hector, thank you sa water. Talaga ba, Tess? Ang ibig sabihin nun, pwede yung asawa ko doon. Ang tanong, okay lang ba kay Melinda sa ganong trabaho? Hindi rin madali yung trabaho na to, ha? Siyempre, hindi rin kalakihan ng sahod. Pero sapat na siguro para pantulong sa pang-araw-araw ninyo. Ano, Melinda? Ikaw ang bahala. Kung ano yung magiging desisyon mo, susuportahan kita. Ano na? Kumpara sa pagtitinda ko ng banana Q, baka naman kahit papano, mas malaki ang makukuha kong sweldo dyan. Kahit mahirap pa yan. Papatulan ko yan. Wala namang madaling trabaho eh. Ang importante, may pangkain tayo, may pangbayad tayo sa mga gastusin natin. Sige, susubukan ko yan. Para sa aming mga mahihirap, wala na siguro kaming karapatan para mamili pa kung ano ang magiging trabaho namin. Hanggat may dumarating na pagkakataon para sa'yo, kailangan kunin mo na ito at baka masayang pa kung mawawala pa ito. Mahirap kumita ng pera. Kaya kahit ano pang trabaho yan, basta marangal at wala kang tinatapakan, papatulan mo na para may maipakain ka sa pamilya mo. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang janitress. Hindi pa rin naman malaki ang sinasahod ko. Pinagdadaanan ko pa rin ang iba't ibang klase ng mga pagsubok. Nandun pa rin ang takot na baka matanggal na naman ako sa trabaho pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na may trabaho ako ngayon at kahit papaano'y naitatawid ang mga pang-araw-araw naming gastusin dahil dito. Maraming salamat sa pagkakataong mapakinggan ang kwento ko sa programang ito. Sa mga kapwa ko manggagawang Pilipino, mabuhay tayong lahat. Melinda. Alam mo, hindi naman sa sinasabi natin na walang karapatan na mamili pa ng magiging trabaho, 'di ba? Lahat tayo may karapatan na mamili ng trabaho. Bakit ka naman hindi mamimili ng trabaho kung yung trabaho ay nagpapahirap lang sa'yo? Kung yung trabaho halos kunin na ang buhay mo, hindi ka pa ba mamimili ng trabaho? May karapatan tayong mamili ng trabaho kasi kung ang sinasabi natin, kapag mahirap tayo o nahihirapan tayo makaharap ng trabaho, dapat hindi na tayo namimili ng trabaho, di sana pati yung mga trabaho na illegal, di sana tinatanggap na natin, di ba? Hindi. Namimili pa rin tayo ng trabaho base sa, syempre, kung ano yung kaya natin. Yung alam mo na makakapag-provide ng sapat para sa pamilya mo. Di ba? At the same time, yung tipong kaya ding protektahan din naman talaga yung buhay mo, di ba? Yung sarili mo. Yung hindi kinukuha o parang kinakain ng buong pagkatao mo, di ba? May karapatan pa rin tayong mamili ng trabaho. Yun nga lang, lahat naman ng trabaho mahirap. Okay lang na magreklamo. Walang problema sa pagrereklamo sa trabaho. Pero syempre, kahit na nagrereklamo tayo, habang nagrereklamo tayo, dapat ginagawa pa rin natin yung trabaho natin ng maayos. Kasi sometimes, yung pagrereklamo natin, minsan, yun din naman yung nagmumulat sa mga tao nagpapasweldo sa atin sa mga maling pagpapalakad nila sa atin. Kaya tayo nagrereklamo kasi may mali eh. 'Di ba? Or kung wala mang mali, pwede kasing
ikaw medyo may problema din naman talaga sa'yo. Pero sometimes kasi yung pagrereklamo natin, that's our way of, alam nyo na, of releasing. Yes. Yes. Umi-English. 'Di ba? Yung paglalabas natin talaga kumbaga ng pagod natin. Ganon. 'Di ba? Kumbaga kapag masama ang loob mo, 'di ba? Pagka halimbawa galit ka, ano ba yung paraan ng pag-release natin ng galit natin? Sigaw. May sigaw tayo. So, ganoon din, kapag tayo nagtatrabaho, ang ginagawa natin ay nagre-reklamo tayo kasi yun yung paraan natin, di ba? Para naman na ma-release din natin yung stress natin, di ba? Yung sama ng loob natin sa trabaho natin, kung meron man, ha? Ganon. Pero, di ba? Pansinin ninyo, kahit kayo ay nagre-reklamo sa trabaho, ginagawa nyo pa rin yung trabaho nyo. Pero sana, di ba? Medyo i-lessen din natin. Yung sobrang pagrereklamo naman, yun naman ang hindi maganda. Kasi baka naman mamaya, yung mga tao sa paligid mo, okay naman talaga sila, nahahawa na lang sa'yo. O baka mamaya, ikaw na pala yung problema, di ba? Hindi naman yung trabaho mo yung problema, hindi naman yung mga katrabaho mo ang problema, ikaw na pala yung problema. Ikaw na pala yung toxic sa trabaho. Mahalin natin yung mga trabaho natin. Itong kwento natin ito yung reminder para sa lahat na mahalin natin kung ano yung meron tayo sa ngayon. 'Di ba? Kung hindi mo nagugustuhan kung ano yung meron ka sa ngayon, syempre, kailangan mong mag-grow. Kailangan mong i-develop yung sarili mo. Sa paanong paraan? Gamitin mo kung nasaan ka ngayon. Gamitin mo yung posisyon mo ngayon. Gamitin mo yung trabaho mo ngayon para mas ma-equip ka ng mas maraming kaalaman, ng mas maraming experience, 'di ba? Para mas may karapatan ka na maghanap pa ng more than sa meron ka ngayon. 'Di ba? Ganoon naman yung hinahanap ng ilang mga kumpanya. 'Di ba? Yung experience, 'yan. Yung mga may alam na. Kadalasan, 'di ba? Pero syempre, doon naman talaga tayo lahat nagsisimula. Doon tayo, yun yung first step talaga natin, ano. Kaya, kung ano yung meron ka ngayon, pangalagaan mo. Hindi mo lang basta pangangalagaan. Galingan mo din. 'Di ba? Galingan mo din. Kasi malay mo naman, 'di ba? Ito yung pagkakataon na merong makakita sa galing mo, sa husay mo. Hindi mo alam kasi kung ano yung pwede mong ma-discover diyan sa trabaho na meron ka. Pero pwede rin naman talaga na wala, stagnant, ganon. Parang kumbaga ang buhay mo ganyan lang. Pwedeng yun yung ma-experience mo, pero pwede rin naman na yan ang magbigay sa'yo ng oportunidad para sa mas malaking oportunidad pa.